What's up guys? Okay, so welcome ulit dito sa aking GNS3 video. Okay, so makikita nyo dito sa diagram natin. So meron tayong switch, yan, layer 3 switch. And then meron tayong isang server acting as domain controller. And then meron tayong another server acting as DHCP active. And then yung isa ay standby. So dun pa lang sa name, active and standby, at ito, DHCP failover, meron na kayong idea kung ano yung gagawin natin. So, ito yung tinatawag natin na DHCP failover or hot standby. So, meron tayong server, DHCP server na active. So, ibig sabihin, active siya yung active na didistribute ng mga IP address sa mga client natin. So, kunwari, ito, DHCP active, siya ang didistribute ng IP dito sa client natin. So, ngayon, sabihin nating nag-down, nagloko yung link, nabunot, or nag-down siya mismo, ang sasalo ng leasing or distributing ng IP address, itong standby natin. Siya yung magiging active server natin para sa DHCP. So, tuloy-tuloy pa rin yung pagtanggap ng mga client natin ng mga IP address. Okay, so pagka bumalik naman, nag-up na ulit si active, DHCP active, siya na ulit yung magli-list ng mga IP address. And then, to si domain controller natin dito, wala, acting lang siya as DNS natin. And syempre, maganda talaga nakahiwalay yung domain controller natin. Yung domain controller natin sa ibang mga services. Proceed tayo. Bale, ang nagawa ko na pala dito is ito, domain controller. Ito siya, domain controller. Yan, DC01. Tapos, ang IP address niya, ayun, ang ano natin, domain is the networklab.local. Ito yung IP address niya. Tapos, si DHCP na active. So, bale, ginoin ko sila sa domain ng the network lab. Ganon din to. Si DHCP standby. Naka-join sila sa domain. Yeah, the network lab. Okay, so ngayon, ang kailangan natin gawin is, wait lang, may papakita rin pala ako. Dito kasi sa switch, ito kasing server na to is nasa VLAN 10 sila. Tapos itong client natin is nasa VLAN 20. Yan. So, bale, ang ginawa ko dito is show VLAN brief. Gumawa ako ng VLAN, syempre. And then, ito yung tatlong server. Ito naman yung client natin. Tapos, show IP interface brief. Gumawa ako ng interface VLAN. Okay, so para dito na sila mag-i-inter VLAN. Di na natin kailangan ng router. So, dito na. So, punta tayo kay DHCP active. Yan. So, ang kailangan natin gawin ay punta tayo ng manage. Install natin yung DHCP server. Yan. Next. Next. Tapos, DHCP server. Add features. Next. Next lang, next, install. Tapos punta tayo dito kay standby. Ganun din, ang kailangan natin, DHCP. Next, 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 active tuloy, DHCP server. Then next, 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 install. Ayan, so wait na lang natin. Yan, okay. So, medyo may katagalan lang yan kasi virtual machine lang. So, yun guys, tapos na yung installation natin and then complete lang natin yung DHCP configuration. Okay, so next, tapos commit lang. Yan. So, makikita nyo rito, creating security groups done, authorizing DHCP server done. Then, close lang din natin. Then, close. Tapos, punta tayo ng DHCP. Yan. Wait lang. Ito rin pala, tapusin din muna natin to. Kasi tapos na installation, so complete lang din natin. Then next, commit. Yan. So done. Okay? So close lang and then close. Tapos balik tayo dito kay DHCP active. Yan. So gagawa tayo dito ng scope. Yan. So wala pa tayong scope dito, gawa tayo para sa VLAN 20 or sa client natin. So client VLAN 20. So yung starting address niya 20.00.100 tapos 20.00 hanggang 150. So /24. So /24 yung ano natin. And next yung wala na tayong exclusion and delay. Okay na yan. Next. So yung gateway
20.254. Yung gateway nung para sa VLAN 20 is ito. Ayan o, 20.254. So, add lang natin yan. Then, next. Tapos, next na lang yan. Then, next. Tapos, next. Finish. Yan. So, meron na tayong scope para sa VLAN 20 natin. So, ito yung pool. Ito yung leases. So, ngayon, wala pa. Pero, mamaya magkakaroon na yan. So, dito sa dito sa DHCP standby natin, kung mapapansin nyo, DHCP, alam, bagal eh. Tapos, pagka in-expand natin to, wala siyang scope, di ba? So, wala tayong configure dito kay standby. Dito lang tayo mag-configure kay active. So, right click lang natin tong IPv4, configure failover, and then, ito yung scope na available, yung 20, kasi yan lang yung ginawa natin eh. Then, next lang. And then, add natin yung server natin. Ano ba yung IP ng server natin? 10.0.0.3, pero, mas maganda, i-search natin siya by name. So, browse natin siya. So, ito siya, si standby. And then, okay. Tapos, okay. Siya. And then, next. Tapos, pangalanan lang natin yung relationship name. Sabi natin, DHCP failover. Ito, default na lang. Wala na tayong ibang munang gagalawin. And then, load balance. Yung mode natin, ang default is load balance. So, 50-50. Sa primary, sa active server natin, 50% ng IP address or ng buong subnet, ililist niya. Yung sa partner naman natin is 50% din. So, babaguhin na lang natin yan, hot standby, dahil yun ang favorite ko yan eh. Favorite ko yan yung may primary, tsaka secondary. Then, default lang, then shared secret, lagyan nyo lang ng password, kahit ano, sa tandaan nyo lang. Next, finish, then, successful yung failover natin. Okay, and then, ang gawin natin, syempre, itong scope, right-click natin to, replicate natin yung scope. Click lang natin replicate yan. So, kahit sabihin natin already synced na yan, kada may gagawin tayong configuration dito, lagi natin i-replicate yung scope. Okay? So, balik tayo kay standby. So, kanina wala siya. So, pag ni-refresh natin to, refresh. Yan na. Nandito na meron na rin si DHCP standby na scope. So, ayan yung leases. Leases tuloy yung pool. 20.0.0.100.150. Leases, wala pa. Okay? So, makikita nyo, same na same sila. Ayan o. Diba? Same na same sila. Ayan. Okay. So, ngayon, na-configure natin yung failover between active and standby server natin na DHCP. Punta tayo dito kay PC. Check natin kung makakuha siya ng IP. So, IP DHCP wala. Hindi siya makakuha. Bakit? Hindi siya makakuha. Bakit? Show run. Okay. Kasi nga, dito sa switch, nag-i-interVLAN na sila. So, ito, VLAN 10 tong server natin. Ito, VLAN 20. So, hindi alam ni switch kung kanino niya i-forward yung DHCP request na itong client. So, kailangan, configure natin yung interface VLAN 20 IP helper address. So, itutok lang natin siya sa active DHCP natin and then sa standby. Ayan, okay? So, end natin. Ngayon, punta tayo kay PC. Check natin. Dora na. So, ang nakuha niyang IP is 20.0.0.100. Punta tayo sa leases. Refresh natin yung kay server. Kay active. Nakakuha na si DHCP client natin na PC ito. Yan, DHCP client. Nakakuha na siya ng IP address na 20.0.0.100. Punta natin si standby. Refresh natin. So, yan. Meron na rin. So, nag-replicate yung configuration nila. Okay. So,
Since may IP na si PC natin, may IP na, check natin pala muna, show IP. Kung sino yung nagbigay sa kanya ng IP. So, ang nagbigay sa kanya ng IP si 10002. Ito yun, si Active. Ngayon, gawin natin, i-disconnect na lang natin to, suspend natin. Yan. Tapos, wait lang tayo, punta tayo dito kay standby, and then refresh natin. Refresh, so wala pa yata, hindi pa okay, so dito, refresh, CMD tayo. Try natin mag-ping. Ping 10003. Ping natin si standby kasi naka-active tayo So, wala na. Destination host unreachable na kasi dinisconnect natin siya Ayun, sinuspend natin siya. Suspend natin to. Ay, refresh. Yun, okay. So, yun na. Meron na siyang warning na ganito. Or yung arrow. Balikan natin si standby. Refresh natin si DHCP standby. So, yan na. Meron na rin siyang arrow. Nag-down na kasi yung connection natin dito kay active. So, kaya ganito na yung status nila. Yan may arrow na. Ngayon, check natin si DHCP client. Mag-ano tayo ulit. Show DHCP IP DHCP tayo ulit. Request tayo ulit ng IP. So, ang nakuha niya ulit ay 100, 20.0.0.100. So, show IP tayo. So, ang nagbigay na sa kanya ng IP address is si 10003. Ayun 10003. Ito na ang nagbigay kasi nag-down na tong link ni DHCP active tapos si standby na ang nagbigay ng IP. Balik natin to si DHCP active. Resume natin siya. So wait lang tayo ng kaunti. Refresh lang natin. So wala pa. Kasi kailangan pa nila mag-communicate ulit. Ayun, naging green na ulit. Punta tayo dito kay standby. Refresh. Ayun, naging green na ulit. Check natin ngayon si client kung kanina siya kumukuha ng IP. Ayan na, bumalik na kay 10002. 10002 si active na. So, yun lang guys yung configuration na ginawa natin. So, meron tayong active na DHCP server, and then meron tayong standby. Si active ang primary natin na magli-list ng IP address sa client. So, pag nag-down si DHCP server na to or yung link, ang papalit ay si standby. Siya ang magbibigay ng IP address sa mga client. So, yun lang guys. So, maraming salamat.